Kasama na po natin sa linya si former Senator at dating PNP Chief Panfilo Ping Lacson ukol po sa kanyang naging pahayag kamakailan lamang dito nga po sa kidnapping ni Anson K, isa pong Filipino-Chinese. Senator Ping, magandang umaga po. Hi DJ, magandang umaga. Kay Ted, magandang umaga rin. Morning, sir. Good morning po, sir. Thank you for being on the show. Sir, nito nga lang pong nakaraan sinabi niyo po no, na mahalaga na ma-recover po ang ransom money para po sa kasong ito. Paano po ito nakakaapekto yung public trust sa law enforcement po natin? Hindi kumpleto, 'di ba? Pagka nasolve mo yung kaso, may arrested kang suspect, pagkatapos wala ka ma-recover, parang meron pagdududa pa rin at least sa isipan ng pamilya ng biktima, pati na rin sa Filipino-Chinese community particularly. Kasi siyempre nahirati na rin sila pagka may mga ganyan, at least maski portion man lang ng ransom money na binayad, ma-recover. Pero as we speak, alam ko naman na nagtatrabaho na yung Anti-Money Laundering Council tungkol dito. Kasi hindi na to yung dati yung traditional na dead drop. Alam mo yung bibigyan ng instruction, ilagay mo dyan, tapos iiwanan, tapos pipick upin. Hindi na ngayon kasi medyo sophisticated. Lalo pa nga nung nagpuntahan dito mga dayuhan na yung sa Pogo operation na kung saan, e-wallet na ang nagiging means ng pagbabayad ng ransom. Oo. Pero sir, yun nga po sa inyo na nanggaling, hindi nakagaya yung bayaran ng ransom sa nangyari ngayon. Dito po, sa inyong karanasan bilang PNP chief noon, gaano po kahirap i-trace yung ransom money, lalo pa ngayon po na cryptocurrency na yung ginamit? Ano po dapat ang gawin dito ng AMLAC tsaka ng PNP? Mas madali ngayon kasi may paper trail. Kasi ang alam ko ngayon, na-establish na nila kung kaninong e-wallet account pumasok yung transactions At least 20 transactions yun, sunod-sunod. Even noong patay na pala yung biktima, tuloy pa rin yung meron pa rin parang at least 2 transaction na kumpleto na nagawa So, establish nila yon. I think pinopursue na nila yung lead na yon. Kaya dapat lang tahiin nila dahil ang pagkakaintindi ko, pagkaalam ko base do sa mga nabasa ko na report, hindi nagre-reconcile yung sworn statement ng suspect tungkol sa kung sino kung saan dumaan yung ransom payment o kaya yung mastermind at saka yung account noong pinasukan naman ng mga transactions. So kailan tahiin nila yon, kung hindi baka ma-dismiss on technicality, sayang yung kaso. Oo, sabi nyo nga po mas madali. Nung po bang panahon nyo, Senator, gaano katagal bago nyo matrace kung gaano po kahirap bago matrace yung pagbalik po ng ransom money? Sa amin, maraming kaso nun, hindi na namin pinapaabot ng ransom payment Kasi bago pala mag-ransom payment, na-establish na namin yung lead at saka na-establish na namin yung lokasyon. Kasi importante itong isang pagkakamali. Ayoko nang dagdagan yung pagluluksa ng pamilya. Pero ang isang pagkakamali, alam ko nung una, meron silang cooperation sa pulis. Pero after mga few days, nawala na yung cooperation. So ligaw na yung pulis ngayon. Ang nangyari, they were at the mercy of the kidnappers. Kung ano yung instruction, sunod na sunod. So, ang importante kasi, bago ka man magbayad ng ransom, kung if ever it comes to that, meron kang proof of life na tinatawag. Kailangan ma-prove, makausap mo, o kaya magpakita ang mga kidnappers na naandyan yung binabayaran mo, buhay. At hindi yung parang bulag na magbabayad ka. Wala ka man lang idea kung ano na yung kinahitantan ng biktima. Importante rin po yung cooperation ng pamilya sa mga ganitong klase ng insidente kasi kahapon sa usapan namin with VACC, ang sinasabi minsan daw po may mga pagkakataon na pagka may live kidnapping, yung pamilya hindi mo na nakikipag-coordinate sa pulisya. Totoo yun. Ang may papayo ko lang, kasi meron kaming katrabaho noon, yung MRPO, Movement for Restoration of Peace and Order. Ito noon, pinangunahan ni Teresita Angki. Napakalaki ng tulong na ginagawa nila para sila yung nag-bridge o sila yung nagtutuloy sa amin o nagtutuloy ng pamilya sa amin and vice versa. At ngayon, buo na lumawak na yung organisasyon na yun ang karamihan ng mga miyembro doon, mga dating biktima ng kidnapping. At sila, maski hindi pa na ikaw ko pa rin sa pulis, through them,
nagbibigay sila ng kanilang sariling experience. So sabihin natin may expertise sila for lack of a better word, ano, kung paano makipag-deal sa mga kidnappers. At sila rin, may mga contact na sila kung sino yung tamang unit o tamang individual na policeman na pwede lang itawid yung pamilya ng biktima para mag-coordinate. Ganyan ang karamihan nangyayari sa amin. Pero ang bottom line, hindi naman magtitiwala yung mga pamilya ng biktima, future victims, kung walang resolution yung kaso. So napaka-importante yung trust and confidence na ma-establish. At kasama sa pagbubuo, pagkumpleto ng trust and confidence na yon, na yung ransom money maibalik sa pamilya kung naibayad man ito, kung hindi man buo, at least yung malaking bahagi nito. Kasi may arrested kang suspects eh. So parang mahirap isipin na arestado yung mga suspects, umamin naman sila. At napakaliwanag na mga ebidensya. May DNA, tapos may mga personal effects. Bakit nasaan yung ransom money? Pwede nga sabihin na of course wala pa dahil alam ko tinatrabaho na ng AMLC yan. Opo, pero Senator Ping, hindi po ba yung trust na binabanggit nyo sa panig po ng mga pamilya ng biktima dito para makipagtulungan sa pulisya ay ayon din sa tiwala nila mismo sa pulis? Kasi di ba ang kwento-kwentuhan nga, yung iba nag-aalangan kasi baka may kasabwat na pulis. Totoo rin yun kasi talagang hindi lang suspecha, ano? May mga talagang validated information na lalo na nung kasagsagan ng POG operation, yung mga tiwaling pulis, mapadismiss man o nasa servisyo pa, nag-aaktong bodyguard ng mga Chinese operators. Ano? At habang umaaktong bodyguard, nagagamit din sila sa pag-commit ng mga krimen, lalo na kidnapping. Yun ang isang problema. Kaya importante rin, meron talaga magtatawid sa kanila na isang organization na katulad ng MRPO na kung saan alam nila kung sino yung kukontakin na pulis kasi nakatrabaho na nila matagal na. Hindi lamang sa panahon namin, maski noong tapos na kami, naandyan yung AKG, wala na yung PAOK-TF, pero ganoon pa rin, buo yung may mga pinuno yung AKG nung araw na buo yung tiwala ng Filipino-Chinese community through the intercession of yung mga NGOs nga. Opo, kasi yung nga po nung panahon po ninyo and then after your term, yung nga pag may gantong may grupo ng Chinese, kagaya po nila Ma'am Tessie Angsi, na kapag mayroon naharap sa gantong pagsubok ang isang pamilya, silang kokontakin at sila mismo, si Ma'am Tessie, ang magiging tulay doon sa agency na tutulong doon sa pamilya po ng biktima. Sa ngayon po, sir, ang DILG daw po at PNP bubuo ng task group para po dito. Ano po ang inyong maipapayo po sa kanila sa ganitong sitwasyon ngayon? Para nga doon sa sinasabi po ninyo na importante nga yung confidence po ng pamilya ng biktima at ng mga Pilipino dito po sa kakayahan ng gobyerno na ma-resolve itong ganitong uri po ng mga kaso. Actually, malaking bagay nung nagbuo na actually sila ng special task force eh. Yung binubuo ni na Police Lieutenant General Edgar Alan Okubo at saka ni General Torre, di ba? At malaking tulong yon kasi na-organize. Ang masama kasi ang nangyayari, ito hinaing na rin ni Miss Tessie Angsi sa amin, na bakit yung AKG of late, para nagiging springboard na lang sa promotion kasi dati hindi naman one-star general yung TO dyan, yung time and grade na position. Ngayon, naging one-star. So, ang parang nagiging accommodation na lang yung position kung sino yung, halimbawa sabihin na natin medyo paborito at gustong i-promote para ma-justify yung promotion, i-appoint yan, maski walang karanasan. Pagkatapos, i-alis din para mabigyan na ng ibang assignment. So, parang stepping stone lang. Ang maganda sana, maging more or less permanent kasi wala namang permanenting hepe ng isang unit yan dahil after 2 years, marorotate sila. Pero dapat meron ng understudy na natitrain kasama sa mga operation, alam na rin ang gagawin, familiar na. At kasama din sa pagka nagko-coordinate yung mga NGOs, alam na rin nila kung sino yung pwedeng papalit. So may continuity, may transition. Hindi yung pag-alis, kakapana naman kung sino yung papasok at para ma-promote at ililipat na naman, wala na namang mangyayari. Opo. Senator, sa ngayon ho ba, ano po ang report na inyong tinatanggap?
sa usapin po ng kidnapping cases, sa mga nagdaan, ito hong nagdaang administrasyon ni Pangulong Duterte at sa ngayon, meron ho bang pagkakaiba sa bilang? Ang huling report na natanggap ko din, yung for the last, yung sinasabing 5 weeks, of course, kumandar na yan, mga 5 to 6 weeks na eh. 3 yung unresolved, yung hindi nasusolve. Isa yung 14-year-old na pinutulan ng daliri. Mm-hmm. Tapos merong isa pa na hindi parang malayo sa modus operandi nitong kay Anson K at saka doon sa bata. Mm-hmm. Yung, kasi medyo maliit ang ransom noon. I think nasa mga 500,000 yung binayaran. Hindi na-solve yun. At hindi rin na-solve pa yung sa bata. I hope kung mailink nila dito, makakalap sila ng enough evidence para maipile din yung kaso doon sa mga kidnappers ng bata. Kung sino man yung gumanap noon na may kinalaman din o kasama rin dito sa kidnapping ni Anson K. Kasi yun ang mga hindi nasusolve. The moment na hindi mo masolve ang kidnapping, talaga mag-aalala yung community. Dahil iniisip nila, paano kami kung hindi naman yun nasusolve? Pero meron ho ba talagang sir, is this a constant thing sa Pilipinas? Hindi ho na titigil talaga ito as far as you can remember? Well, kidnap or ransom is like murder. Kidnap or ransom is like any other crime. Mami-minimize, pero hindi mo talaga may stop altogether. Parang drugs din yan eh. Maski anong krimen, hindi talagang pwede sabing zero. Magsisiro yan, maglelelo pagka halimbawang maraming nahuli. Pero as long as merong naiwan ng remnant doon sa grupo ng kidnappers, magre-recruit uli yun eh. Meron ng knowledge yun, meron ng experience yun, at meron ng resources yun. Kumbaga, so magkukuha ng mga bagong miyembro, mag-form ng grupo, magkikidnap ulit. So napaka-importante talaga, malikom lahat. Natatandaan ko noong sa Red Scorpion Group, February 1993. Yung pagpasok ni President Ramos noon, talagang yun ang number one problem ng bansa. Fish and other problem, particular na yung kidnap for ransom. Kasi parang naging cottage industry. Mga 2-3 times a week, meron nakikidnap. So talaga ito yung pinagtuunan namin ng pansin noon, walang tulugan, na hindi kami pinatigil talaga ni PACC Chairman, Vice President Erac noon, hanggang hindi na-neutralize yung grupo. Noong natapos yung nag-culminate ito doon sa, tatanda ko, Sitio Danga, doon sa Bulacan, napaka-crude na mga equipment namin noon. Alam mo yung R7000, yung parang signal equipment ng Philippine Army? Yun ang ginagamit namin. Ikot kami ng ikot, parang dimotor na manual, Tapos akit pa kami sa puno, akit kami sa water tank para mag-triangulate. Kasi yung primary suspect noon, nakagawian, every 10 o'clock at saka 4 o'clock ng hapon, tumatawag sa pamilya. So yun lang aming lead doon. Pero tuloy-tuloy ang kidnapping noon. Talagang walang humpay. So nung na-neutralize yung grupo, napatay si Alfredo De Leon, yung Joey De Leon, nag-zero. Zero kidnapping from February 23, I think, hanggang ang unang-unang kidnapping na naganap yung kay Jack Chow. Yung May na yon, May 11 na yon. Isipin mo, mahaba-haba rin yung respite na yon na talaga nakapahinga ng gusto at napanatag ang loob ng mga yung sa Filipino-Chinese community. And eventually, ito na naman yung panibagong grupo, yung 50 million peso group na malaking grupo at saka napakaraming kidnapping. Ito, natapos din kasi naka-rescue kami ng 3 sabay-sabay doon sa May Angeles City. Na kung saan. Tapos yun, naka-recover kami ng mga na-aresto, naka-recover ng ransom money at lahat. At ito, lahat talaga sinosoli namin buo. Meron pa kami, Ted, na-experience noon, si Regan King sa Cebu, na ibaon na sa lupa kasi nahuli yung iba. Siyempre, malaking bulto yung pera. Binaon na sa lupa. Pero nasundan pa rin ng mga operatiba namin. Hinukay, may report. Alam mo, yun ang parang panindigan bilang pinuno noon, ang PAOK-PF. Talagang manindig ang balahibo mo. Isipin mo yung mga tao mo, wala naman nagbabantay sa kanila. Hinukay nila na madaling araw. I-report nilang buong buo, sir, ito yung na-recover namin. So ito yung malaking bagay na makapagpanumbalik ng kumpiyansa, ng trust, ng Filipino-Chinese community o ng public at large sa law enforcement. Opo.
So dito nga po sa panawagan nyo, no, yung recovery nung ibinayad na ransom money, ito pong si David Tanliao na ito, ang sinasabi po nila Boy Evangelista, 4 na presidente na ho palang namamayagpag ito. Nag-iiba-iba lang po ng alias, pero sinasabi nga niya, noong pa pala ito siya engaged sa kung ano-ano aktibidad. Pero ngayon lang po ito nahuli dito po kay Anson case. Ano sa inyong pag-aanalisa sa kanyang uri po ng mga individual, ano, na ito ho pala ang kanyang modus, kidnapping din for ransom. Bakit kaya ang tagal, no? At ano siya, marami siyang mga pictures with different politicians, no? At ginagamit niyang paraan pa yata ito para nga makadikit sa ilang mga negosyante. Totoo yun, Ted. Ang information ko, 3 na yung pinapatay dyan eh. Pero isipin mo, bakit siya nag-surrender? 2 yung nahuli. Itong si David Tanliao, nag-surrender. Nagkusa. Bakit? May lakas ng loob na kaya niyang lusutan itong kaso. Kasi ganun na nangyari nung araw eh. Meron na siyang kaso, pero lumalabas, parang nareglo niya yung biktima or maski anong nagawa niya, kaya meron siyang isang kaso na na-dismiss. So bakit siya magsusurrender? Malaki yung tiwala niya sa sarili niya. May hubris, ika nga, na hindi, susurrender ako dito. Meron siyang ginawang dahilan, yung buhay niya. Pero Ted, alam ko, meron siyang 2 anak na pinapangalagaan niya na baka madamay o kaya masira yung reputation. Na ano, hindi lang ako at liberty to divulge kung ano yung background. Pero merong ganon. Yung anak nito nasa Pilipinas? Yes. Opo. So dito ho ngayon, importante nga na yung kaso ay airtight at hindi na ito makapagpiyansa pa at good luck na lang siguro sa haba ng kaso nito. Talagang non-bailable yung kidnap for ransom, lalo yan, patay si Anton Ke, no? Yun lang, yung technicality. Kasi ang sinabi nga ng PNP, naka-recover sila na yung DNA na-establish nila na talagang nandoon, at least yung driver, ano, si Pabilio. Pero dapat, kung na-secure ng yung, kasi sinerge warrant nila yung bahay eh. So maraming mga personal effects. Sana man lang, na-expand nila yung pag-conduct ng DNA exam, DNA test, na kung saan baka makakuha sila ng hibla ng buhok o maski anong pwedeng makapagtukoy doon sa mga malefactors, sa mga perpetrators. Na kung saan ma-establish nila, hindi nyo may tatanggi kasi alam mo yung sworn statement, Ted, ang daling i-retract yan eh. Pagdating ng araw, sasabihin lang nila, pinuwersa kami. Yes, sir. O hihina yung kaso. Pero sir, meron pa hindi talaga bang hanggang dito lang ito kay David Tanliao? May sinasabi pa ho yung grupo po ng mga negosyante na may 2 pa ditong hindi nahuhuli. Hindi kaya hindi pa ito case solved eh. Hindi. As far as the PNP, talagang case solved na yan kasi na-inquest na nila eh. Inquested na yung 3 suspects, 3 arrested na suspects. Hindi na nila pwedeng habulin pa at arestuhin yung kung sino man yung 1 o 2 at large kasi hindi na sila, parang hindi na papasok to sa Rule 113, yung Section 5A, yung citizen's arrest. Kasi nga, di ba may mga provision doon eh. May mga panuntunan doon na fugitive, hot pursuit, tapos yung has just been committed, may probable cause, may based on personal knowledge. So hindi na ubra yung warrantless arrest. So ang gagawin na lang nila, maghihintay sila na lumabas yung warrant pagkatapos ng preliminary investigation at kung at large yung naisama nila sa kaso yung 2 base doon sa hawak nilang ebidensya, ma-issue na rin ng warrant yun. Sa kanila mapoporso yun. Pero yun, may idea naman tayo kung sino yung tinutukoy ng PNP pero hindi na muna ngayon dahil meron silang lead na pinuporso rito. Okay, sige po. So sir, sa ngayon ano po ang inyong assessment sa kasalukuyang pong pamunuan ng PNP, DILG, with the way they handle all of these cases ngayon, bilang dati pong Chief PNP and isa pong veteranong senador? Maganda yung tugon nila, no? Kasi agad-agad nag-form sila ng special task force at saka high level, ano? At saka yung si General Ocubo, tao ko dati sa PAOK-TF yun eh. Maalam yun. Meron siyang operator yun eh. Sila yung under ni General Magalong noon na kung saan sila yung nagre-rescue eh.
ng mga kidnap victims. And ako, I can vouch for his competence at saka yung kanyang integridad, ano, kasi dati ko ring tauhan niya noon. Ngayon Lieutenant General na nga. Kaya lang, siyempre task force, ad hoc yan eh. Meron na tayong AKG. Sana magtalaga sila ng isang head ng AKG na more or less permanente at saka i-background check nila, i-record check nila ano yung experience ng tao na ilalagay nila dyan. Kasi unang-una, hindi lamang yung tapang, hindi lamang yung competence. Importante ito yung integridad eh. Kasi may mga report pa kami natatanggap eh from the previous victims ng families ano. May na-recover, hindi binabalik eh. Parang misappropriate nila eh. May narinig ako parang mayroong 4 million noon na na-recover, hindi na sinoli sa pamilya. Paano magtitiwala naman yung Chinese? Eh kami nga hindi naman sa pagmamalaki. Ino-operan pa nga kami ng reward, tinatanggihan namin eh. Kaya napaka-importante talaga yung tiwala. Paano mo makukuha yung tiwala? Hindi sa the usual relief service, the usual press briefing. Hindi yan eh. Aksyon ang kailangan dyan, Ted, DJ, Chacha. Yung hindi po nagsauli, ngayon po yan, ngayong Marcos administration? Hindi ko lang alam yung timeline, yung period. Pero merong insidenteng ganon. Alam pa nung nag-report kung magkano. May 4 million pesos yung na-recover. Wala na, hindi na sinuli. Binulsa na, pinarte-parte na. Paano naman yan? Sige po. So tiwala, ito ho, Senator, ang PNP naglabas ng kanilang press release, no? Bumababa ang index crime, at magandang kanilang accomplishment, etc. Sa kabilang banda naman, ito, parang dati rin, Senator, araw-araw itong bali ito. Yung Koreanong binarel, patay, sinaksak na nagmamasada lamang po ng motorsiklo, etc. Ito hong krimen na reported ngayon na nababalita. Ano po inyong maipapayo po sa pambansang pulisya? How do they manage this issue? Na sa gitna ng kanilang press release, marami po ang nagsasabi nga ngayon na mukhang, alam niyo na, yung pangamba sa paglubha umano ng kriminalidad. Yung facts and figures, yung mga crime statistics, mahirap dayain yun. Hindi magdala yung figures kasi hindi naman ito overnight ginagawa eh. Kasi may mga daily report. Pag sinabi naman nating index crimes, ito yung crimes against persons and properties, hindi ba? Ito yung talaga nagmamatter sa peace and order. All others, yung mga non-index, hindi naman sa not counted, pero hindi ito yung parang may impact sa peace and order situation. So, hindi pwedeng tukturin yon. So, naniniwala ako sa PNP na pag sinabi nilang bumababa yung index crime, yung crime rate, totoo yon. Ang problema, yung mga high profile na mga kaso, ito yung nagkikreate ng perception, rightly or wrongly, ito yung bumabandera. So, ang nagiging perception ng tao, lumalala yung peace and order situation, which is not the case. Ano? So, yung kailangan i-address ng PNP yun. Again, sa pamamagitan ng pagbigay ng trust, ng kumpiyansa ng ating mga mamamayan. Well, at saka siguro nga po, pagiging kagaya po ng panahon ninyo, pagiging proactive ng PNP to engage the public and the media, mainstream media, in a discussion para malaman ang ginagawa po nila, di ba? Oo, kasi dalawang bagay ito. Pag hindi mo na-prevent yung crime, isolve mo. Kasi crime prevention saka crime suppression. Ang prevention, alam naman natin yan. Nasa libro na yan, araw-araw narinig natin, di ba? Visibility, lahat ng intelligence, lahat. Yung suppression, ito yung mas mahirap na parte kasi naganap na yung krimen. Kailangan isolve mo para naman hindi maulit yung krimen at saka matakot yung mga yung mga possible o potential na mga perpetrators. Mabuti nga yun, Ted, may mga may mga CCTV. Karamihan na nagamit ng PNP dito sa Anson case, tracking eh. Opo. Sa CCTV footages, lahat. Maganda. Commendable actually yung kanilang ginawang aksyon. At maganda yung reaction na ginawa ng DILG, ng PNP, na nag-create kaagad ng special task force na high level. Na sa ganon, talagang hindi na maipakita kundi talagang mapagtuunan ng pansin, makapag-focus dito sa particular na kaso. Kasi malaking dagok talaga sa kanila ito. Opo. Sige po. So, Senator Ping, salamat po sa inyo pong panahon sa aming programa at kami po muli nagagalak na mapakinggan po ang inyong tinig at ang inyong pong sharing of wisdom dito po sa napaka-importanting isyong ito. Senator Ping, good luck po sa inyo. Godspeed, sir.
Pleasure is mine. Thank you, Ted. Thank you, DJ Chacha. Apo, salamat na marami. Thank you. Senator Panfilo Ping Lacson.